Ako si Mark, Brad, ang inyong narrator. Pakinggan mo to. Tayong lahat ay may pangarap. Malaking layunin na nais nating makamit. Isang bersyon ng ating sarili na pilit nating inaabot. Pero gaano man tayo magsikap, madalas pakiramdam natin ay parang paikot-ikot lang tayo araw-araw. Nakatali sa parehong gawain. Hindi makawala sa paulit-ulit na siklo. Gigising ka, gagawin ang parehong bagay, makakakuha ng parehong resulta, at magtataka kung bakit walang nagbabago. Naranasan mo na ba ito? Yung tipong parang ginagawa mo naman ang lahat, pero hindi mo nakikita ang progreso na inaasam-asam mo. Madali tayong mag-isip na ang pagbabago ay nangangailangan ng malaking hakbang o dramatikong sandali. Pero paano kung ang sikreto ng tunay na pagbabago ay nakasalalay sa isang simpleng ideya, ang maging ganap na naiiba? Gusto mo ba yon? Ang totoo, ang pinakamatinding pagbabago ay hindi nagmumula sa malalaking biglaang desisyon, kundi sa maliit na intensyonal na aksyon na inuulit-ulit araw-araw. Itinuturo ng Stoicism na ang tunay na pagbabago ay hindi tungkol sa magarbong hakbangin, kundi sa pagbuo ng matibay na sistema at araw-araw na gawain natin na unti-unting magdadala sa atin sa kung sino ang gusto nating maging. Sa episode na ito, tatalakayin natin kung papaano magbabago ang iyong buhay sa loob lamang ng isang linggo gamit ang mga prinsipyo ng Stoic upang makabuo ng mga epektibong sistema. Lilikha ka ng pangmatagalang mga gawi at yakapin ng isang bagong pagkakakilanlan. Ang pag-uusapan natin ay tungkol sa pagmaster ng iyong buhay, muling pagprograma ng iyong isipan, at pagkuha ng kontrol sa iyong mga aksyon upang sa pagtatapos ng linggong ito ay ikaw ay nasa isang ganap na bagong landas. Handa ka na bang maging ganap na naiiba? Sige, umpisan natin, Brad o kaibigan. Unang hakbang, masterin ang iyong buhay sa pamamagitan ng matitibay na sistema, hindi sa pansamantalang motivation lamang. Ilang beses ka na bang umasa sa motivation para matapos ang isang bagay? Gigising ka ng puno ng enerhiya, sabik na harapin ang araw. Pagsapit ng hapon ay unti-unti nang nauubos ang motivation na iyon. Sa gabi, pakiramdam mo ay wala kang gaanong nagawa gaya ng inaasahan mo. Paulit-ulit na siklo, isang pansamantalang sigla ng motivation na sinusundan ng pagkapagod, at sa uli ay natutuluyan kang ma-stuck, naghihintay na lang ng panibagong burst ng inspirasyon. Hindi ba? Tama tayo doon, Brad. Kung aasa ka lang sa motivation para kumilos, hindi mo kailanman mabubuo ang tunay mong ninanais. Ang pagbabago ay hindi nagmumula sa motivation, kundi sa sistema. Ang mga sistema ay gulugod ng isang disiplinado at matagumpay na buhay. Isipin mo ito bilang iyong araw-araw na gawain, mga nakasanayan at mga ritual, mga aksyong ginagawa mo ng palagian, kahit hindi mo ito gusto sa oras na iyon. Hindi tulad ito ng motivation na ang sistema ay hindi umaasa sa nararamdaman mo, kundi nakasalalay ito sa disiplina o konsistensya, at kalaunan ay nagiging natural na bahagi ng iyong buhay. Ang mga sistema ay nagbibigay ng instruktura at kalayaan. Pinapayagan kang magpatuloy kahit ano pa ang iyong pakiramdam o sitwasyon. Ang mga Stoic ay bihasa sa ganitong pananaw. Hindi sila naghihintay ng motivation para gabayan sila. Umaasa sila sa disiplina at nakatakdang gawain. Si Marcus Aurelius, isa sa pinakakilalang Stoic na pilosopo, ay sumulat sa kanyang meditasyon ng ang kaligayahan ng iyong buhay ay nakasalalay sa kalidad ng iyong pag-iisip. Kaya bantayan ito at tiyaking walang iniisip na hindi naaayon sa kabutihan mo at makatuwirang kalikasan. Naiintindihan ni Marcos na ang ating aksyon ang humuhubog sa ating buhay at dapat itong gabayan ng matitibay at konsistenteng sistema, hindi ng pagbabagong motivation
Para sa mga Stoic, ang tunay na tagumpay ay nakabatay sa mga nakasanayan, hindi sa damdamin. Lumikha sila ng mga rutina at sistema na tumutulong sa kanila na manatiling disiplinado kahit ano pa ang kanilang nararamdaman sa araw-araw na iyon. Hindi nila kailangan ng motivation para gawin ang nararapat. Ginagawa nilang bahagi ito ng kanilang pang-araw-araw na buhay. So paano natin masisimula ng pagmaster ng iyong buhay sa pamamagitan ng matitibay na sistema? Ang unang hakbang ay ang tigilan ang pag-asa sa motivation. Sa halip ay magdisenyo ka ng mga sistema na hindi mo kailangang hintayin ang mga inspirasyon para umaksyon ka. Ang mga sistemang ito ay maaaring kasing simple ng paglalaan ng oras araw-araw para sa pinakamahalaga mong gawain. Pagkakaroon ng morning routine na magtatakda ng tamang tono para sa araw mo, o pag-schedule ng regular na oras para sa pisikal na ehersisyo at mental na pagninilay-nilay. Ang susi ay konsistensya. Araw-araw na gawin mo ang isang bagay na magdadala sa iyo ng mas malapit sa iyong layunin o pangarap. Gaano man ito kaliit. Tandaan mo to, Brad. Ang maliit na aksyon na paulit-ulit ay nagiging malaking progreso sa paglipas ng panahon. Paglaon, ang mga aksyon na ito ay hindi na mangangailangan ng motivation. Magiging otomatiko na ang mga ito. Isang natural na bahagi ng iyong buhay na magtutulak sa iyo patungo sa tagumpay. So, number 2 na tayo. Ikalawang hakbang. I-program ang iyong isip sa pamamagitan ng Stoic na tapang at katatagan. Makinig ka, Brad. Naranasan mo na bang humarap sa isang hamon na tila napakahirap lampasan? Marahil ay ito'y mahirap na pag-uusap, kabiguan sa trabaho, o personal na laban na nagdulot ng pagdududa sa iyong lakas. Sa mga sandaling ito, madaling makaramdam ng kawalan ng pag-asa, na parang lahat ay kumikilos laban sa iyo. Pero narito ang katotohanan, kaibigan. Ang paraan kung papaano ka tumugon sa pagsubok. Ang tunay na nagtatakda ng iyong lakas ay hindi ang pagsubok mismo. Dahil alam mo bang matagal nang naiintindihan ng mga Stoic ang prinsipyong ito. Itinuturo nila na ang pagsubok ay hindi dapat katakutan, kundi yakapin. Ang Stoicism ay nagtuturo ng ating reaksyon sa mga pangyayari sa paligid natin. Hindi ang mga pangyayari mismo ang humuhubog sa ating buhay. Kapag hinaharap natin ang mga hamon ng may tapang at katatagan, ay inire-reprogram natin ang ating isip upang mas maging matibay, hindi mahina, sa harap ng kahirapan. At may dalawang paraan ng pagtugon, mula sa takot at pagkabalisa o mula sa tapang at katatagan. Ang mga Stoic tulad nina Seneca at Epictetus ay naniniwala kasi na ang mga bagay na wala sa ating kontrol, tulad ng panlabas na pangyayari o opinyon ng iba, ay walang kapangyarihang baguhin tayo, maliban kung hahayaan natin ito na maapektuhan ka. Isipin mo ito, nasa mahirap ka na sitwasyon. Marahil ay isang nakakapagod na proyekto sa trabaho o isang personal na alitan sa buhay. Sa halip na magpanik ka, piliin mong tignan ang hamon bilang isang pagkakataon upang lumago at lumakas. Baguhin mo ang iyong pananaw mula sa napakahirap nito patungo sa kung ano ang matututunan mo dito. Sa sandaling iyon, hindi mo na lamang pinagtitiisan ang pagsubok. Yakap mo na ito. Ginagamit mo ito bilang gasolina upang mapalakas ang iyong katatagan. Ito ang Stoic na tapang sa aksyon. Ang tapang na harapin ang kahirapan ng diretsyo ay dapat mong malaman na ito ang magpapalakas sa iyo. Ang katatagan ay kakayahang magpatuloy kahit gaano kahirap ang sitwasyon. Hindi ito tungkol sa pagtingin sa mga kabiguan bilang mga pagkatalo, kundi bilang hakbang tungo sa pag-unlad. Sinabi nga ni Seneca, hindi sa maikli ang ating oras sa mundong ibabaw, kundi nasasayang lang natin ito. Ang ibig niyang sabihin, ang ating oras at lakas ay mahalaga at nasasayang ito
kapag sumusuko tayo o umaatras mula sa hamon, kapag nilalabanan natin ang kahirapan, nawawala ang pagkakataon nating lumago. Ngunit kapag niyayakap natin ito, hindi lamang tayo lumalakas, nagiging mas matalino pa nga tayo. Kaya't sa susunod na haharapin mo ang isang pagsubok, Brad, itanong mo sa sarili mo, paano ko haharapin ito ng may tapang at katatagan? Sa halip na mag-focus ka sa hirap, mag-focus ka sa kung ano ang ituturo nito sa'yo. Sa halip na tignan ito bilang isang hadlang, tignan ito bilang oportunidad upang palakasin ang iyong panloob na lakas. May kapangyarihan kang pumili ng tugon at iyon ay magtatakda ng iyong karakter. Ang pagreprograma ng iyong isip ay nangangailangan ng panahon. Ngunit sa bawat practice ng ganitong pananaw, mas magiging matatag at matapang ka sa kalaunan. Ang mga dating tila balikid sa iyong paniniwala ay magbumukang oportunidad, mga pagkakataon upang lumago, matuto at maging tao sa anyo ng iyong tadhana. So, sikat na tayong hakbang. Buhayin ang bakal na disiplina sa pamamagitan ng pisikal na pagpapalakas. Madalas nating marinig ang kasabihang ang katawan mo ay iyong templo. Pero gaano natin ito pinapahalagaan? Madaling baliwalain ang pisikal na disiplina kapag abala ka sa buhay, kapag mas kaakit-akit ang sopa kaysa sa gym, o kapag daan-daang bagay ang humihila ng atensyon mo. Pero naiintindihan ng mga stoic ang isang makapangyarihang katotohanan na ang tunay na lakas ng isip at damdamin ay nakasalalay sa pundasyon ng pisikal na disiplina. Ang katawan at isipan ay magkaugnay. Kung nais mong bumuo ng matatag na isipan, kailangan mong magsimula sa pagpapalakas ng katawan. Isipin mong gigising ka tuwing umaga at magpapasya ng igalaw ang iyong katawan. Hindi lamang sa isang araw o isang linggo, kundi bilang permanenteng bahagi ng iyong rutina sa pang-araw-araw. Maaaring ito'y araw-araw na paglalakad, pagtakbo, pagbubuhat ng weights, yoga o simpleng pag-stretch lamang. Ang susi ay konsistansya o palagian. Ang pang-araw-araw mong dedikasyon sa pisikal na disiplina ay nagdudulot ng epekto na nagpapalakas ng iyong kaisipan. Napapalakas nito ang iyong willpower, determinasyon at katatagan, mga katangiang mahalaga sa pagharap sa mga hamon ng buhay. Yun, Brad. Ang pisikal na disiplina ay tungkol sa pag-aalaga para sa iyong sarili. Kahit na hindi mo ito nararamdamang gawin, ito'y tungkol sa paggawa ng desisyon na igalaw ang iyong katawan, mag-stretch o palakasin ito, kahit na ang bawat bahagi ng iyong pagkatao ay gustong manatiling komportable. Gawin mo yon. At sa paglipas ng panahon, nagiging pangunahing bahagi na ito ng iyong pagkatao at naaapektuhan nito ang iba pang aspeto ng iyong buhay. At habang nagiging mas disiplinado ka sa iyong pisikal na rutina, nagkakaroon ka rin ng mental na disiplina na nagbibigay daan sa iyo upang harapin ang mga hamon ng buhay ng kalmado at may lakas. Pangunahing aral, ang mental na disiplina ay nagsisimula sa pisikal na disiplina. Sa araw-araw na pinapalakas mo ang iyong katawan, pinapalakas mo rin ang iyong isip. Kaya't simulan mo ng gumalaw, palakasin ang iyong katawan at panoorin kung papaano dadalhin ng lakas na ito ang iyong buhay sa mas mataas na antas. Sa ika-4 na tayo, tanggalin ang mga distraction at nakakalason na impluwensya ng walang awa. Pakinggan mo to, Brad. Nabubuhay tayo sa panahon kung saan ang mga distraction ay nasa lahat na ng dako. Patuloy ang mga ito at walang humpay. Di mo man napapansin, hinihila nito ang iyong atensyon sa daang-daang direksyon. Mga social media, notification, walang katapusang balita, mensahe, email, at pressure sa iba't ibang bagay. Ang mga distraction na ito ay hindi lang abala, ninanakawan nila tayo ng oras, focus at kapayapaan ng isipan. Ngunit narito ang tanong, ikaw ba ay tunay na may kontrol sa iyong oras o hinahayaan mong
Ang mga panlabas na impluwensya ang mga nagdidikta kung papaano mo ginugugol ang iyong mga araw. Ang mga distraction na digital man o personal ay hindi lamang pag-aaksaya ng oras. Kinukonsumo nila ang iyong enerhiya, nilalabo ang iyong isip, at hinahadlangan kang umusad patungo sa iyong mga layunin o pangarap. Parang magnanakaw ang mga walang yan. Kinukuha ang iyong focus at kapayapaan, at ang masaklap, Brad, madalas ay hindi mo yun napapansin hanggang sa huli na ang lahat. So, paano mo ito masusupil? Linisin mo ang buhay mo mula sa mga distraction na walang naitutulong sa'yo. Hindi lang ito tungkol sa pagbura ng ilang apps o pagpatay ng smartphone mo ng 1 oras. Ang ibig sabihin nito ay tanggalin ang anumang bagay pisikal man o mental na hindi sumusuporta sa iyong layunin o pangmatagalang plano. Magsimula sa paligid mo. Kung ang kapaligiran mo ay puno ng bagay na nagpapahina ng enerhiya mo, kalat yon, at hindi mo na kailangang gawin ang toxic na relasyon. Kumilos ka. Linisin mo ang iyong espasyo. Ayusin ang iyong buhay at alisin ang kahit anong hindi nakakatulong sa pag-usad mo. Hindi naman ito sa pagiging makasarili. Pero isipin mo nga naman, may sarili kang pangarap, Brad. Kasama dito ang pagtanggi sa mga meeting na walang kwenta, pagputol sa ugnayan sa mga taong sumisip-sip ng enerhiya mo, o pag-unfollow sa mga account na nagdadala ng negatibo sa buhay mo. Hindi mo kailangang magpaliwanag kanino man, dahil ito ay tungkol sa pagprotekta ng enerhiya at focus mo upang magamit ito sa mga bagay na mahalaga. Hindi ba? Isa pa sa pinakamakapangyarihang aspeto ng disiplina ng Stoic ay ang matutunang kontrole ng mga bagay na kaya mo at bitiwa ng mga bagay na hindi mo kontrolado. Kapag lagi mong iniintindi ang mga bagay na wala kang magagawa, tulad ng opinyon ng iba, balita o kilos ng ibang tao, ibinibigay mo lang ang iyong mental at emosyonal na enerhiya, at ang enerhiya na iyon ay masyadong mahalaga para sayangin mo. Ito ay isang proseso. Hindi mo matatanggal ang lahat ng distraksyon agad-agad, pero maaari kang magsimula ng maliit. Tukuyin mo ang mga bagay na pinakamatinding nakakaabala sa iyo. Ito ba ay social media, negatibong pag-iisip, kalat sa paligid mo? Kapag natukoy mo na ang mga salarin, kumilos ka para tanggalin o limitahan ang mga ganitong bagay. Halimbawa, magtakda ng oras para sa social media. Gumawa ka ng daily routine na inuuna ang mga layunin mo. Maglagay ka ng boundaries sa mga taong puro hingi pero walang ambag. Tandaan mo na ang distraction at toxic influence ay hindi lang sumisira ng oras mo. Nagpapahina din ang mga ito ng iyong determinasyon kapag hinahayaan mong lamunin ng mga ito ang buhay mo. Alam mo kung bakit? Mas mahirap kasi ang maging focus at disiplinado. Pero ganito na lang ang isipin mo, na ang utak mo ay isang hardin. Kung hahayaan mong lumabong ang mga damo, tatakpan nito ang mga halaman na dapat sana'y yumayabong. Pero kung bubunutin mo ang mga damo na isa-isa, makakalikha ka ng espasyo para sa mga bagay na makakatulong sa'yo na lumago. So nasa panghuli na tayo. Panglima, mag-subscribe ka muna sa channel natin, Brad. O kaibigan, hindi naman kasi AA ito na content, Brad. Parang ako lang yung kausap mo bilang kaibigan mo. So panglima, piliin mo, Brad, kung ano yung kinukonsumo mo araw-araw na pang mental o dunong. Kasi yan ang pagkain ng utak mo. Alam mo na sa mundo ngayon na puno ng distraction, madaling maubos ang oras sa walang kabuluhang impormasyon. Ang mga bawat video, artikulo at post na ating tinutunghayan ay may direktang epekto sa ating isipan. Kung patuloy tayong kumakain ng negatibo o walang saysay na content, nagiging magulo at hindi produktibo ang ating isipan. Ngunit kapag pumili tayo ng makabuluhang impormasyon, mga bagay na nagtuturo at nagbibigay ng inspirasyon at nagdadala ng halaga,
nagsisimula tayong lumikha ng pundasyon para sa tagumpay at personal na paglago. Ang pilosopiya ng Stoic ay nagbibigay diin ng kontrol ng ating mga naiisip. Ayon kay Epictetus, wealth consists not in having great position, but in having few wants. Sa parehong paraan, ang mental wealth ay nagmumula sa pagpili ng tamang impormasyong ipapasok natin sa kokote natin. Ganito kasi Brad, simulan mo ito sa pagiging intensyonal. Piliin ang mga bagay na makakatulong sa iyong pag-unlad. Basahin ang mga aklat na nagtuturo ng kasanayan. Basta pagdating yon sa iyong pangarap, makinig ka sa mga podcast na nagdaragdag ng kaalaman. At iwasan ang media na nagpapababa ng iyong moralidad. Ang simpleng desisyon na ito ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa iyong pananaw sa buhay. At papaano mo ito gagawin? Kilalanin mo muna ang iyong sarili. Yon yung unang hakbang. So iiwan ko na sa iyo Brad ang palaisipan na yan. Kaya hanggang sa muling upload, kaibigan, salamat sa pakikinig. Sana ay may naitulong sa iyo ang content na to. Ako si Mark, ang iyong kabrad.